sa ano lang, sa patago. Sige Eh, punta na. pagka ano kasi, kunwari bibili kayo sa kung saan man may pagkain dun, ang dami ng tao. Kaya nga, magbabaon na lang, dadaan na lang sa bilan. Maaga naman kami alis. Sige na. Punta ako sa live mo. Okay. 'Pag ano, matulog ka, okay lang naman kasi para kay Pawpaw naman 'yan. 'Pag sa ibang babae siyempre mas piliin ko sa live ko ka mag-stay 'di ba, kahit 'di ka na matulog. Pero kung kay Pawpaw naman 'yan, okay lang matulog ka na. Thank you. Thank you, May. Thank you, Basta hanggang Jency. 11 nandyan ako. Papaantok pa naman ako eh. Okay. Okay. Bye-bye guys. Thank you so much everybody. Once again, maraming salamat po. Ate Ria, top 1, top 2 user _74, and top 3 Inday Josie. Maraming salamat po. Yan, good night guys. Punta ako sa live ni Bubo hanggang 11 PM ako. Thank you so much again! And see you tomorrow. Bye-bye. Ayan guys, sa 17 po PK battle ni Bubo. Abangan niyo po. Anong oras ka, Bu? May time na? Teka nga, titignan ko. Titignan daw niya. Doon na niya announce. Wait lang guys. Bye! Bye! Meron na, guys. Ay, thank you, VL. Thank you. Ate Ria, thank you. Totoo ba 500k daw yan? Thank you, RG. Thank you. Oy, guys, si Bubo malapit na siyang kumota. Konti na lang. Grabe, ang lakas. Napatulala din ako dun. Grabe, Ate Ria, gulat talaga ako dun. Pero, alam mo, chill talaga ako. Kami kasi ni Lola yung magkasama kanina. Sabi ko, ay, Lola, mahahabol to ni Ate Ria. Sabi ko pang ganun. Oh, diba? Siyempre, kampante ako basta andyan si Mama Ria. Lakas tayo eh. Yes, 8 PM. Eto guys, i-profile picture ko na mamaya. Ayan. Ayan. Guys, ganito ha. Tuturuan ko kayo. Wait lang. Since kwentuhan naman tayo ngayon, punasan ko lang yung screen ko kasi ang labo. Yarn, ayan. Guys, ganito ha. Kasi, alam niyo sino yung mga kasama namin nung Umok days? Mag-press 1 nga. Thank you. Kasi guys, gusto ko mabalik natin yun eh. Yung parang kung gaano tayo ka-solid noon. Na parang kung wari, if ever. Ito kasi nalimutan ko lang din sabihin kasi ang busy nga namin ni Bubo. May kanya-kanya kaming mga, syempre business, yung chips niya, tas ako yung stainless ko, 'di ba? So may kanya-kanya pa kaming buhay ngayon. So pagka magkasama kami, sabi kami sa isa't isa, which is very good kasi alam mo naman. Kaya yun lang, hindi kami nakapag-brainstorming about dito naman sa app na to. So, ang plano natin guys, ibalik natin yung dati. Yan, yung mga kasama natin sa kabila before. Gawin natin yon, yung gagawa tayo ng sarili natin banner para ma-promote natin yung sarili natin sa ibang tao. Kuwari, pwede kayo dito guys pwede kayo dito mag-PK. Kumbaga parang, sige ipunin nyo yung mga rubies nyo ulit para yung mga nagmi-minimal drop, pwede nyo pang mailaro sa amin. Kuwari naka-live si Bubo or ako man, pwede nyo na ilaro yung mga naiipon nyo sa PK nyo dito. Mag-multi-live kayo parang sa kabila. Pwede yun guys. Tapos ilaro nyo lang. Para paiikutin nyo lang din. Ganon. Kumbaga, gaya ng ginagawa natin. And 1 week before, pag meron tayong battle, kailangan guys, kung talagang solid fandom kayo, your choice naman, wala nang sa pilitan. Kasi sa mga fandom na ganito guys, nagpo-profile picture sila na iisa yung itsura. Kung wari si Bubu, yun kasi ngayon ko lang din naalala nung nanonood ako kanina kay Bubu, bakit di tayo naka-profile picture na iisa lang? Dapat kasi gawa tayo ng ganun para Pabi PK battle on ganito ganyan. Nakalagay, naka-profile picture sa atin lahat. Kasi ganun, parang 1 week before nagpo-promote tayo. Tapos pag naka-PK kayo, kahit naka-off cam, napo-promote nyo yung PK ng talent nyo, 'di ba?
sa mga walang ginagawa, yan, tulad, kuwari, sila Miss R, 'di ba, nakatambay lang naman kayo sa kabila. What if gawin nyo dito, dito kayo mag-CPK, 'di ba? Dito kayo mag-drapan. Oy, nanalo ko, drapan kita ng ganito. Tulungan kayo, 'di ba? Tas, para pag ano, mas yung idadagdag nyo na pang support kung sino man may PK sa amin, madadagdagan kasi pwede nyo ilaro. Yun naman ang kinaganda dito. 'Di ba? Tas ayun, feeling ko siguro next pwede naman dito sa akin, matagal pa naman 'to, siguro, kailan ba? 17 na pala. Ayan, kunwari 1 week before, pwede na tayo mag-start siguro kahit sa 12 or Saturday, kahit ilang days na lang. Maggagawa tayo ng banner, which is kay Ate Joy na lang siguro manggagaling. Ate Joy, okay ka lang ba dun? Yung parang ikaw na magse-send sa fandom na may PK ako para ma-promote yung PK, 'di ba? At least parang makikita nila, ay, as a group 'to, ang solid. 'Di ba, yung gano'n, nakaka-inspire lang. Kaya choice niyo naman 'yon. Choice niyo naman lang sa pilitan. Baka mamaya sila gusto ganito, ganyan. Eh, hindi naman, nakakainggit lang kasi tignan mo naman sila Fiang, oh. Sino yung Fianggi dito? Nakita ko kanina. Yung mga gano'n kasi talaga ang fandom. Balik natin 'yun kasi hanggang ngayon parang nakikita ko may individual grading pa rin tayong lahat. Ibalik natin yung pagka-solid natin before, mag-ano tayo ng editor. Wait, pwede tayo, actually pwede yun, magbalik tayo ng sino yung pwedeng, kunwari si Nix, nag-volunteer ka, o ako mag-edit ng banner for the week, for the month, ganito. 'Di ba? Para kasi kami naman ni Bubu, nag-a-update naman kami sa channel namin, 'di ba? Kung nag-a-update kami sa channel namin kung kailan yung PK. So, may chance pa tayong mag-edit, 'di ba? Kunwari, ayan, if ever Team Puyaters, ibang grupo sila, 'di ba? Kunwari, ibang grupo sila which is malalakas kunwari. So, pwede silang mag-ibang profile, mag-ibang edit, at least as a group, 'di ba? Doon nila lalagyan na Team Puyaters, support ganito, ganyan, 'di ba? Hindi, alam ko pwede kasi kahit tawag doon, hindi ka naman mag-i-influ eh. Thank you, Jensky. Thank you, DF. Pwede naman kung if ever na hindi pa pwede rito, pwede naman sa kabila. Basta i-push natin yung sa banner para maramdaman nating solid since yung mga profile picture nyo naman kasama rin naman kami. 'Di ba? Thank you! Thank you! Thank you guys for dropping. Nanginginig pa yung boses ko. Ganito pala pag masama ang pakiramdam. Kasi guys, ang dami ko pasyente. Yung tita ko may sakit, si Lola may sakit. Si Lola Ina lang talaga ang stay strong na hawahan na ako. Bago mag-live si Bubu, tulog ako ng tulog as in. Thank you! Thank you, Nanay. Thank you, DF. Thank you, Rocky. Peanut, thank you. 'Di ba? Balik natin yung ganun ka-solid. Parang family forever together. Thank you, MJ. Oo nga, kahit ganito sana mag-quota tayo. Thank you guys for dropping. Pero kanina talaga yung inis ko talaga. Ala na akong pakialam kung meron nag-i-spy kay Bubu kanina. Talaga nagratatatat na ako sa comment section. Buti na lang nakadam account ako. Mababan kasi ako eh. Thank you! Ano daw? Ang dami kasing drop, hindi ko tuloy mabasa comment niya. Wait lang. Halata nga sa comment mo. Wait. Diba? Nakakainis kasi. Yoko nang ginaganon siya. Thank you, AUH. Ate Ria, teka lang, di ko mabasa yung comment mo. Sana nga tuloy-tuloy na ang fandom. Totoo, Ate Ria. Grabe. Ramdam yung gigil mo sa comms. 'Di ba? Ala na akong alam ko naman may nag-i-spy kay Bobo. Tinitingnan yung comment. Sabi ko, "Tini-distract ka lang 'yan." Diyos ko. Diba? Sabi ko rin, tas kanina rin sabi ko nung nasa 30 plus, sabi ko, i-stop muna kasi nag-o-observe yan na kabila. Sanay na sanay ako dyan, guys. As in.
sanay ako sa ganyan kasi galing nga ako sa bigs, 'di ba? So, ang dami ko nang na-encounter na mga ganyang PK, mga nag-i-spy, nagla-last drops. Sanay na ako diyan kaya inis talaga ako kanina. Alam ko yung mga ganong strat eh. Thank you, Pabili. Thank you. Thank you, Pabili. Basta, yes, Ate Rhea. Alam mo ba, Ate Rhea, gusto na kita i-chat pero parang naisip ko, kapal naman ng mukha ako. Gusto ko na sana i-chat ka ni, Ate Rhea, drop ka pagka last 3 minutes. Alam ko naman na magda-drop sa Ate Rhea, pero syempre, ay, sa akin manggagaling, nagda-drop nga rin pala sa akin sa Ate Rhea. Nagpaka-fangirl na talaga ako kanina. Stress din ako. Kakainis. Thank you, Ate Irene. Diba? Tawa kayo. Ang bare ng face ko. Cute. Kaso magana mata. Nasa live talaga ako kanina ng kape po. Diba? Hindi nakita ko naman, Ate Rhea, pumasok ka na kanina. Mga ilang minutes pa lang. 10 minutes yata. Ganun. Pero alam ko nga umalis ka. Nag-I love you sa... Ha? Ano? Sino? Ala, hindi ko nakikita. Thank you, AUH. Maganda naman siya. Hindi naman natin ibabash. Inis lang talaga ako kanina. Ayoko yung ganun eh. Thank you, heart. Thank you, yellow heart. Thank you. Thank you, Vision Echo. Thank you, Happy 21K. Thank you, guys. Thank you, VL. Guys, grabe, no? Papataas na papataas yung kalaban. Ala, sino kaya yung kalaban ko? Wala pa kasi akong kalaban eh. Yung banner pa lang yung nasisend sa akin. Waiting lang sa kalaban. Pero 8 PM ako. Ayan, guys. Sisend ko na lang mamaya sa ating GC. Pero walang halong... Yes, siguro dahil nga Ate Rhea nagpe-play talaga sila. Nagpapaikot sila ng laro. Thank you, AUH. Thank you. Thank you, thank you. Oo, yan talaga. Ako buti na lang talaga medyo may ganun ako. Kaya nakokontrol ko siya. Minsan kasi yung pagiging sobrang mabait niya, pinoproblema ko na eh. Thank you, Jensky. Thank you, Lenny. Talaga! Ako talaga! Hanap pa siya ng iba. Lungkot naman ang kantang pa. Thank you! Happy birthday, mama ni MJ! Pengi po akong lechon. Thank you, Jensky. Thank you, Pabili. Hala, speaking of magchikahan tayo. Thank you! Thank you, Pabili. Hindi ako marunong sa mga politics, pero grabe no sa Indonesia. Pinasok nila yung parang Malacanang. Thank you, Lenny! Sa atin kasi hindi natin kayang gawin yun eh. Puro, alam nyo yung baril natin, keyboard. Puro lang ganun yung Pilipinas. Puro corruption, totoo, promise. Alam nyo ba? Ba't pumapalakpak? Anong nakaka-proud dun? Mali yung napindot ko. Ano kasi, tawag dun,
Dapat kasi, ewan ko buong mundo yata, yun yung problema ngayon. Kasi dapat, guys, si mama ko, kukunin kami ni Lola, doon kami mag-Christmas and New Year. Well, pinaplano na talaga. Tapos, biglang parang may possibility kasi ma-offload kami dahil kumbaga pag nalaman kasi ng Japan ngayon na may family member, ino-offload kasi parang may mga huli-huli na din dun ngayon. Kaya guys, hindi kami matutuloy. Kaya parang iba na kasi yung nakaupo sa Japan. So, naging strict talaga. Kaya guys, tuloy ang Siargao. Joke lang. Hindi na tayo magsha-Siargao. Malakas yung ulan. Nagkakasakit na nga ako. Punta na lang tayo sa bansa na walang ulan. Saka walang bangayan. Diyos ko, wag Indonesia sana kaso kakatakot. Baka may ligaw na tumama sa ulo ko eh. Imbes na nag-e-enjoy lang kami, magkaroon pa kami ng problema. Sumama ka, Ate Joy. Yun yung importante. Alam niyo ba, kung may plano kami mag-out of the country na naman ni Bobo, gusto namin kasama na namin talaga si Ate Joy, parang alalay. Kasi, alam mo yun, hirap na naawa na ako kay Bobo. Share ko lang pinag-uusapan lang namin. Kasi, di naman sa, na mapipilitan tayo sama si Ate Joy, kung hindi naman hindi. Kumbaga, joke-joke lang, na topic lang namin na napapagod na si Bobo magbuhat ng maleta ko. Kasi bawal talaga ako magbuhat. As in, bawal talaga, kaya nafe-feel bad na ako. Alam mo yung, syempre, hindi naman matangka si Bobo, pero ang laki ng maleta ko, Nakawa na ako sa kanya. Dala niya lahat. Ganun. Sabi pa ako na, hindi. Mag-aaway pa kami dun. Kasi kahit kaya ko siya buhatin, pero sinasabi nga nung doktor, halimutan ko na kasi sinabi sa akin kung gaano lang kabigat yung pwede ko na lang buhatin dahil yung buto ko talaga. Diba? Sige, tawa kayo. Magtanong naman kayo. Hindi nga ako makakanta, Drapan nyo na lang ako. Sige. Baka may sukli pa kayo dyan galing sa PK. Thank you, DL. Thank you, Pabi. Tignan mo, masunurin kayo. Mana kayo sa ama eh. Thank you, Pabli. Thank you, Lenny. Thank you, guys. Thank you, Kuchay. Thank you. Never know what I was missing. Ay, Ate Ria, thank you. Tignan nga natin kung aabot ng 200k yan. Kasi sabi ni Miss R, Ate Ria, pina-fake news ka if ever. Kasi sabi ni Miss R, nasa 500k daw yung naka-ready mo. Tignan natin kung aabot ng 200 yan. Charot, joke lang. Wala lang akong masabi. Oh, Miss R, ikaw talaga pala in-screenshot ko eh. Magsisisi ka na naman na gumagawa akong kwento, ha? Thank you, Neil. Ate Ria, totoo sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Thank you, Rocky. Thank you, Neil. Hindi, 500 ang una mong sinabi. May isa pa eh. Si Jensky ba? Oh, may witness. Patay ka na dun, may witness eh. So hard to keep. Si Jinrose. Okay, sige. Huwag na natin pahabain pa. Walang iiyak. Bilis lang naman ako kausap minsan. Alam ko naman sarili ko, magkakamali din ako. Pangit ang buhok ko, putik lang. Gusto mo i-drop ko pero sa PK mo din. Hala, Ate Ria, no joke, nakakaba din kasi feeling ko mataas yung kay Bobo. Feeling ko mataas din yung kalaban ko. Magka-level lang kami ni Bobo eh.
Say I get over you now, no matter what I do. Yun yung kinatatakot ko makapika, yung aabot ng 1 million, yung puksaan talaga. Ayoko. Alam mo, okay lang naman kasi kung if ever naman na sa amin ni Bubu, kung di naman nagpipiki, kaya nyo naman kaming mapakota, di ba? Konting push lang naman. Pero yung pag nasa PK ka kasi, syempre gusto mo manalo. Tama na, Miss R. Kanina pa, move on. Nakadalawang minuto nang nakalipas, humirit ka na naman. Lalabas. Hindi naman. Low-key lang naman ako kasi takot ako sa competition. Mas competitive kung sa amin ni Bubu, mas competitive siya. Siya yung talagang, hindi ako pwede matalo. Ako naman, okay na yan kung ano na lang. Sa amin dalawa, ako yung mabilis mawala ng pag-asa. Sa totoo lang, kumbaga tanggap ko na agad. Pero mamaya, pagka ako, remember, natalo, Bubu, natalo ako. Tsaka ako magrarant sa kanya. Totoo kasi, pagka nagjowa kayo, guys, huwag kayong magjojowa ng kaparehas ng ugali nyo. Kailangan talaga magkaiba sa lahat ng bagay. Kasi, mas sumasabog kayo pagka parehas kayo ng likes, ganon. Totoo, promise. Kasi magpapagalingan kayong dalawa. So, balance lang. Thank you, Neil. Thank you. Tama yan, ganitong kwentuhan lang. Huwag kayong maghuhugot, ha. Antokin ako. Ayoko mag-advise. Thank you, Neil. Pagod ako. Napagod ako sa stress ko lang kanina. Kahit kakagising ko lang. Hindi kami maglalaban ni Bubu kasi iisang agency kami. Pwede naman kami maglaban ngayon. Gusto nyo ba? Anong laban ba'y gusto nyo? Thank you, VL! Guys, kahit pakota na lang today. Rap battle? Paubaya ko na lang kay Bubu. Magaling mag-compose yun eh. Compose nun daig pa nagtula eh. Thank you! Yung iba laban... Uy, alam ko na yan. Cute, tigilan mo Mag-aral ka munang mabuti. Hihilo ko. Totoo, Ate Rhea. Grabe yung pagka-solid nyo. Nakakahilo. Minit na naman ako at nakakainis. Alam nyo ba, ipag-pray nyo na maging okay kami lahat dito sa bahay. Kasi kung hindi kami makakasama kay Bubu. Tamo na, nadudawal ako sa hilo ko, promise. Ngayon na lang ulit ako yung nilagnat ng ganito. Nilalabanan ko lang kasi ayokong i-baby talaga. Kasi pagka parang ininda mo yung lagnat, parang, di ba lumalala? Pero feeling ko lumalala kahit di ko bine-baby. Thank you, DF. Naulanan kasi ako. Iba yung ulan ngayon. Kaya nga, di ba sabi ko sa channel, wag kayong, stay safe, di ba? Kasi ako mayabang ako. Kala ko kaya ko na yung ulan. Di pa pala. Thank you, DF. Fairy tales don't always have a happy ending, do they?
Oo nga eh. Teka, mag-lipstick na ako. Ay, ayoko. Magpalaway kayo, Misan. Mamaya magkapalit kami ng mundo eh. Mamaya mapunta ako sa mundo niya eh. What if no nagkapalit kami ng anyo ni Miss R? Payag kayo? Kuwari yung kaharap nyo ngayon na nagla-live si Miss R pala. So ako nandun, ay! Hala, Miss R, tas hahalikan mo yung asawa ko. Ah! Hindi pwede yun. Thank you. Thank you, DF. Huwag ko ubusin niya si Papi. Kahit sa panaginip di mangyayari. Magkapalit kayo ng mukha. Putik, tas ako magkaka-boyfriend. Ay, nako, Miss R, tigilan mo. Huwag mo ipanalangin yan. Thank you, asawa. Ayan na, naglalaro na siya. Nahihilo ko. Huwag niyo nga ako patawarin na sobra. Thank you po. Thank you, user. Thank you, Bubu. Ay, ano ba yan? Okay lang yan. Nanalo ka naman. Thank you, user. Eh, Balenciaga. Diba sa Balenciagers, bawal yata sabihin yun. Diba ganun yung background music? Thank you, user. Thank you, Bubu. Thank you. Fairy tales don't always have a happy ending. Today. Try ko nga kumanta. Ang hirap eh. Siguro wag lang yung mga mahihirap. Oo nga eh, guys. Kailangan maka 150. Oo. Ikaw, Bu. No problem at all. I'm happy for you. Ako ang maghahabol tonight. Oo, this week kota na si Bubu. So, ako yung hahabol. Kasi sa 17 pa yung piki ko. So, another week na yun. Kailangan maka 150 din ako starting today. Ay. And sana talaga mawala agad tong lagnat ko kasi pag lumala pa to ng lumala hindi makapag-live ang OAT. Oo, need pa rin niya mag-live kasi yung oras, kailangan makumpleto yung oras. Kaya guys, kasi ang kotahan na namin is a week. So, yun. Hirap mag-explain doon, nahihilo talaga ako. Alam mo yung parang lumilin, nagbabasa ako ng comment. Kala mo kung umiikot. Oo, wala naman tayong sinabi na wag sila mag-drop sa'yo, boo. Fairy tales don't always have a happy ending today. Nagpalit ka na naman ba ng DP? Iba na naman ba yung DP mo? O nalagyan ka lang ng celebrity badge? Ah, okay. Lumiit. Natabunan na kasi yung mukha mo.
Ano ba pwede kantahin? Naboboard kasi ako. Hindi ako sanay ng naka-ano lang yung ganitong sali-salita. Okay lang yan. Ikaw yung may choice nun. No pain, no gain. Okay? Tandaan mo yan. Parang sa pag-ibig lang yan. Pag ginusto mo tapos nasaktan ka, huwag kang magrereklamo. Kasi choice mo yan. Di ba, Miss R? Di ba? Oh, naging podcast na. Welcome to Cassie's Podcast. Sige, bigyan niyo na ako ng topic. Huwag ka na tumingin, masama. Touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven I'll ever be, and I don't wanna go home right now. I can say is this moment, and all I can read is your life. Thank you, Ina. Diba? Kailangan talaga andyan yung pag-take ng risk, lalo na sa usapang love. They don't understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. Thank you, Peanut. Thank you. Ay, malapit na Let's go, pakota. Let's go. Pwede kayong mag-ask. Sige na, mag-podcast na ako. Ano na yung ano? Anong gusto niyong topic? Gusto ko bigyan niyo ako ng magandang sentence. Ayoko yung iniwan ako, niloko ako. Huwag yung ganun. Gusto ko yung... Ay, cinema. Hindi ko rin alam eh. Hindi. Maghanap tayo ng maganda. Hala! Thank you! Thank you, Ate Ria! Thank you, Mama Ria! Thank you so much! Hala! Rock and roll to the world, man! Thank you, Ate Ria! Thank you so much! Uy! Thank you! Thank you so much! Thank you, Mommy Ria. Anong Mommy Ria? Mama kasi yon. Si Ace may sariling mundo. Nissan Butter Coconut. Minsan, isang araw, lagi, nagugutom ako. Oy, ano na yung topic natin? Thank you, Happy Kota! Dahil dyan, may isang oras pa. Thank you. Thank you so much, Mami Ria. Tuloy lang tayo sa content. Thank you so much. Oy, lakas mo raw, Marikoy. Paano nga ba patinuin ang taong mahal? Ano pala?
Paano nga ba? Hindi. Kasi ba't parang nalalagyan ko ng tono? Hindi naman ako nagtutula. Podcast to eh. May lagnat kasi ako, di gumagana yung brain cells ko. Alam ko magaling ako mag-advise eh. Hindi, ganito. Alam ko naman, sino na yung nagtanong nun? Alam ko na tanong mo yan kasi hindi mo mapatino yung jowa mo. Paano ako titino kung ganyan kayo? Tawa kayo ng tawa. Huwag na nga. Hindi, kasi natanong mo yun kasi nga kasi siguro yung jowa mo ay isang pasaway na I think matagal na kayo. Wow, manghuhula. Hindi, feeling ko matagal na kayo kasi gusto mo na siyang tumino. Gusto mo siya siguro bumalik sa dati. Kasi siguro kaya mo yan nasasabi. Hindi dahil hindi ka kontento sa kanya eh. Siguro hinahanap mo yung dating siya sa'yo. Kaya mo siya gustong tumino. Kasi gusto mo pang mag-last yung relationship nyo. Diba? Sabi sa inyo, magaling ako mag-advise. Yes. Hindi mo naman matatanong yan sa isang tao kung paano mo siya mapapag-iba. Kung wala na siyang pagkukulang sa'yo. Bakit parang sa akin lamang may galit? Ay, thank you! Siguro I can say, titino ulit siya kung yung taong kasama niya ay mahal pa niya. Hindi ka na. Charot, hindi. Hindi. Try to communicate, mag-reconnect kayo. Kasi siguro dahil busy kayo or syempre yung hangin ay nag-iiba. So, siguro kulang lang tayo sa communication. Diba? Siguro ganun. Kasi minsan sa pag-ibig, pagkakulang ka na nagkukulang ka sa pagiging vocal mo about what you feel about your partner, minsan sila ay Thank you, Pianggi! Ano ba yun? Nauudlot yung sinasabi ko. Ano na yung sinabi kong huli? Ayan, medyo nagiging insensitive na sila nang hindi nila alam dahil kulang ka sa pag-open up. So, kung partner mo yan at hindi naman niya mamasamain kung ano yung o-open up mo sa kanya about sa kanya, he or she will understand. Kahit anong sabihin mo, iintindihin niya yan. Kahit anong sabihin mo, mag-a-adjust yan as long as mahal ka pa niya. Pero kung wala nang pagbabago, yung taong gusto mong magbago at bumalik sa dating siya, ako na nagsasabi sa'yo, iwanan mo na siya. Bakit parang sa'kin lamang may galit ang madayang tadhanang iyong pansinin? Wala na ba karapatan na pagbigyan ang hiling? Yun lang po. Sa nagtanong nun, maraming salamat. May naitapik ako. Nakaka 48 minutes na tayo, guys. Magtanong pa kayo, sige. Handog ng Next group. Naiinip ko talaga. Parang gusto ko ng mainit na Milo na may pandesal. Uy, sarap po. Uulan pa na. Thank you, Fianggi. Sino si Fianggi? Sino to? Thank you.
'Di ba, Jensky? Oh, na-amaze ka sa akin, oh. Charot, humble lang. Hindi, ganito lang ako kasi sanay ako sa inyo. Pero kung di pa tayo ganito ka-close, hindi ako magyayabang sa inyo. Pero yun nga, yung pagiging mahangin ko, ibig sabihin lang nun, sanay lang ako sa inyo. Pero in real life, humble ako. Oh, wala na magtatanong. Sige, matulog na kayong lahat. Yes, next question. How sure are you that... Oh, no English only, ha? It's not allowed. It's... no. You translate. I don't understand English. Okay. I'm tired. I'm very tired. Just don't. Si Ate Melania, nakakapasok na siya? Sige nga, Miss R, madali lang mag-English. Tara, one-on-one, oh. PK tayo ngayon, oh. I said I don't understand English, but yeah, I will answer. If you're going to be one of the Disney princess, no, namimili lang pala ng tanong, no? I think I choose to be Tiana. If you know her. Do you know her? Because Tiana is a little girl chasing about her dreams. Even if her dad just left her. Ayoko pala umiyak. Tama na. Hindi, hindi naman sa ganun. Mahirap lang i-explain English kasi. Ayun, isang sagot lang sa Disney Prince. Sabi mo matutulog ka na. Oh, ala, yun yung masakit. Yung sinabi ng partner nyo na good night na siya, matutulog na siya, pero magko-comment siya dito pag may mga agenda. Yun ang nakakatampo. Ay, hinihintay. Sasagutin ko ng Tagalog. Kasi guys, paano daw ako ka-sure na kung si Bubu ang magiging last girlfriend ko na? Mosang yan eh. Syempre guys, ako kasi date to marry, okay? Date to marry tayo kasi ever since ganun ako, kaya sobra akong sabik sa love. Gusto ko yung attention talaga hindi nagkukulang sa akin kasi gusto ko mag-last. Alam niyo yun? Wala music. Ayun, na gusto ko kasi yung ipa-feel din sa akin ng partner ko since kuwari wala dito si Bubu, magiging ano ako sa sarili ko. Gusto ko kasi hindi ko rin gusto sabihin na pag sinabi kong date to marry ako is kahit na anong gawin sa akin ni Bubu is pakakasalan ko pa rin siya sa huli. Hindi tayo ganon, guys. Maging practical din tayo kung minsan kahit sa love. Hindi naman dahil bias tayo ngayon na, oo, kasbi kami. Pero since individually, gusto ko kaming dalawa maging wise sa isa't isa. Gusto namin yung walang magkulang sa amin. Yung alam mo yun, wala kaming mistakes na magawa. Yung ma-feel pa rin namin yung pagiging compatible namin sa isa't isa. Alam niyo yun, hindi naman kami pantay sa mga likes, dislikes. Kumbaga magkakaiba pa rin naman kami kung minsan. But sometimes, yung relationship namin naglalast dahil compatible pa rin kami. Nagbabalance kasi yung relationship namin. So with that, gusto ko,
kung sasabihin kong date to marry, gusto ko yung mapapa-feel pa rin sa akin ni Bubu na kaya ko pa rin sabihin yun. Okay? Bubu, nakikinig ka? Oo nga kita eh, nag-good night ka na ha. Pagka mga ganyan, pasaway ka talaga. Ayun lang naman. Kasi ayoko namang magpakabulag kasi malay mo pala, in real life, malay nyo, red flag pala si Pabi, tas sinasabi ko sa inyo, pakakasalan ko siya, dito Mary, gustong gusto ko siya. Hindi na ako ganun kasi, Diyos ko, grow up. Kasi guys, tayong lahat, kung kami ni Bubu, syempre may mga ex na kami, may mga napagdaanan na kami. So kung hindi pa kami magtitino sa isa't isa, may isang magkakamali sa amin, may isang magkukulang sa amin, may isang hindi na tumutupad sa usapan namin at from the start, ayan, nag-English na. Hindi ko na alam i-Tagalog eh. Bakit pa kami magtatagal? 'Di ba? Kung nafe-feel nyo sa isa't isa na hindi na kayo compatible, that's enough. At least you guys tried. At least you guys fight. Lumaban muna kayo bago kayo sumuko, 'di ba? Hindi tayo pwedeng magsabi na magpapakabulag kami sa isa't isa. Mali mo naman kung sige, ako na lang maglalagay sa pwesto ko na Paano kung ako, bigla ako, nag-cheat ako, nalaman nyo, isa ako sa fan, tas kinwento ko sa inyo, si Cassie, alam nyo ba, nag-cheat kay Pabi? Sasabihin nyo, gusto nyo pa rin ba mag-last sila? Gusto nyo pa rin ba i-tolerate nyo si Cassie kung ano yung nagawa ni Cassie kay Pabi? Diba? Hindi. So, ayoko yung mga ganong question actually, kasi hindi namin nasasabi ano yung ihip ng hangin. Kasi, kahit sino naman na, kunwari kayo, may jowa kayo ngayon, paano pag tinanong kita, siya na ba hanggang huli? Kaya mo sabihin yes. Pero, deep inside, what if, alam mo yun, trouble ang mga nangyari? Masasabi mo pa rin ba yun? Or napipilitan ka na lang? 'Di ba? Kasi gusto ko maging, ayoko sa lahat yung maging show na lang na sasabihin namin ni Bubu lagi na, oo, kami hanggang huli. Oo, ganun. Kumbaga, mas gusto namin, nagpapangako kami sa isa't isa na, para magtagal tayo, let's do something ganito, 'di ba? Let's help each other, na let's stay together, kung ano yung problema, try natin labanan, yung mga ganun something. Ganun dapat kayo sa relasyon. Hindi pwedeng maging komportable kayong lahat na sa karelasyon nyo na siya na hanggang huli. Kasi parang lang yung trabaho, pag hindi mo inayos yung trabaho mo, matatanggal ka. So, ganun lang din kagaya sa relationship. Hanggang maayos ka. 'Di ba sa trabaho, pag maayos ka, naglalas ka, tumatagal ka, nabibigyan ka ng kung ano-ano, 'di ba? Na parang napopromote ka. Ganun lang din guys sa isang relasyon pag pumasok kayo sa isang relasyon. Kasi guys, pagka hindi nyo inayos yung sarili nyo sa isang relasyon, kahit nasasaktan nyo na siya mentally, hindi physically, hindi mo niloloko pero nagkukulang ka, masasabi pa ba ng partner mo na ikaw pa rin hanggang huli? Do something na magpapasaya lagi sa partner mo at sa inyong dalawa. Pag hindi na kayo masama, pag di na kayo masaya sa isa't isa, bakit ka nagsistay? Kasi ang pinaka-tumatatak sa utak ko, pinaka-advice sa akin ng nanay ko, humanap ka ng partner mo para matulungan ka at maging partner mo sa lahat ng bagay. Hindi ka humanap ng partner mo para ma-stress ka. Hindi ka humanap ng partner mo para maging malungkot ka. Hindi ka humanap ng partner mo para magkaroon ka ng maraming problema. Humanap ka ng partner mo para maging masaya ka. Yun. Diba? Ayun, may ads. Kasi ako, kahit yan sila Ate Joy, kuwari may mga jowa sila, ayoko yung sinasabi nila na, yung parang nagpapakabulag na sila sa isang tao. Guys, kasi ako, aminado ko, syempre nagkaroon na ako ng mga ex. So, alam mo yun, hindi ko naman masabing love expert ako. Pero dahil ako, ganito ako magsalita. Dahil marami na ako na experience, 'di ba, na heartbreak. Kaya pagka may mga ganyan, naiintindihan ko si Ate Joy, 'di ba, parang naiintindihan ko na sila JV. 'Di ba, name drop. Hindi, kung sino man, hindi ko naman minamasa may partner nila. Mahal ko rin naman ang mga naging partner nila. Kumbaga, pagka nagbe-breakdown silang ganyan, parang
naging ganito na rin naman kami ni Bubu before. May mga naiyakan na din kami. 'Di ba? So, yun nga dapat talaga sa ngayon, sa pwesto namin ni Bubu ngayon, sa dami ng taong dumaan sa buhay namin, kailangan wise na kami sa isa't isa. Kasi hindi na para mag-iyakan kami or may isang umiiyak na naghahabol sa amin. Kuwari ako, hinahabol ko si Bobby, iniiyakan ko siya na ang lamig niya sa akin, ganito, ganyan. Hindi na. Once na, alapang naging ganun sa amin, sa totoo lang. Dahil lahat ng napagdaanan namin sa mga past relationships namin is iniiwasan na namin. Kaya walang ganun. Walang umiiyak na gusto pa kita, mahal pa kita wala. Hindi pa kami nag-iwalay. Kasi may mga ganun kasi. Mostly sa generation ngayon na kahit hindi namin ka-age, kahit mas matanda pa sa amin, basta yung generation ngayon, konting away, hiwalay. 'Di ba? Sabihin niyong hindi. Bigyan niyo ako 1,000 pag nagsisinungaling ako. 'Di ba? Kasi kailangan ikaw sa sarili mo maging practical ka sa isang relasyon. Kung siya yung nagkakamali, mag-set ka ng boundary sa sarili mo. Hindi ka laging didepende sa partner mo. Hindi pwedeng magpapaka-bitter ka sa kanya. No! Ipakita mo ano yung sinayang niya. Ganun lagi. Diba? Ba't ba si Miss R tinitira nyo dito? Ako, Miss R, baka sumama loob mo sa akin. In general yung sinasabi ko, ha? Sa inyong lahat to, ha? Pa-advise kayo, eh. Ayun lang. Gusto ko kayong lahat, pag pumasok kayo sa isang relasyon, huwag kayong magpakabulag. Set boundaries, guys, kahit sino sa inyo. Ako may boundaries ako kay Bubu. Siya may boundaries siya sa akin. Pag niloko ko siya, tama na. Ganun kami. Pag may isang nag-cheat sa amin, ala na. Pag may nagkamali sa amin, ala na. Kasi, kailangan may boundaries ka eh. Kasi sa age namin, lalo na si Bubu ilang taon na yan. Paano, bakit, kung wari, if ever ako, magiging stress pa ako sa buhay niya, ako mismo sasabi, hindi ko kailangan magstay sa kanya kasi kailangan niyang mag-live life. Alam mo yun, kailangan niya magpakasaya, lalo na may baby na siya. Alam mo yun, hindi niya kailangan mag-settle sa akin, lalo na kung red flag ako. 'Di ba? Kailangan kasi kahit sino sa atin, anong age pa yan, kailangan maging happy ka sa relationship mo. Ba't mo ginawa kung magiging malungkot ka, depressed ka, umiiyak ka araw-araw? Bakit ganun? Bakit ganun, Miss R? Nagjowa kayo eh. Magjowa kayo kasi masaya. Hindi kayo magjojowa kung malungkot. Ito pa. Humanap kayo ng jowang susuportahan ka at hahayaan ka sa lahat ng gusto mong gawin. Huwag lang sa mga lokohan, Diyos ko naman. Siyempre, gets nyo na ako yung, kumare, ganun, yung parang hindi nyo ma-feel yung sakal. Kasi yan yung pinaka hindi makakahinga sa isang relasyon pagkasakal ka sa partner mo. Sa panahon ngayon, guys, kung merong second chance, wag na. Kasi una pa lang, bakit sa age nyo na yan? Bakit pa sila gagawa ng mali? Kung sana sa una pa lang, kaya mo naman palang magpakatino. Diba? Kaya mo naman magpakatino eh. Bakit ngayon? Bakit mo yun ginawa? Diba? May mga ganon-ganon kayo. Gigigil ako sa inyo. Okay. Ilan na ba tayo, guys? Baka may mga extra pa dyan, no? Malay nyo, ipa 60k nyo na to. Sayang naman, no? 56 na eh.
Thank you, DF! Thank you, Ate Ria! Podcast ka rin minsan. Diba? Kanina binubuli niyo ako na natatawa kayo sa akin. Diba magaling ako mag-advise? Masama pa yung pakiramdam ko nito kaya di pa nagpa-function ng brain cells ko. Pero hintayin nyo pagka umokay na ako, di ako ganito ka bigat magsalita. Diba? Masaya lang. Masaya pagka ganito rin pala. Ayoko lang yung walang nagko-comment kasi nakakaantok talaga yun. Buti na lang honest. Diba? Maging honest lang sa isa't isa. Tsaka support sa isa't isa. Thank you, Ate Ria. Tignan mo, si Ate Ria pa ata magpapa-60k sa akin. Happy 60k! Happy 60k, guys! Thank you! Thank you, Ate Ria! Thank you, Mama Ria! Thank you so much! Thank you! Thank you so much! More blessings to you! Napaka-supportive niya, kaya kahit minsan wala akong time sa kanya kasi nanonood. Wala, di ba gano'n naman kasi talaga, like, mamahalin niya rin yung mga bagay na mahal mo. Kumbaga, pare, yung mga gusto mong gawin, kumbaga support siya, di ba? Hindi ka, ayoko kasi yung gano'n, yung parang maghihimasok sila sa buhay nyo, tas iko-control yung buhay nyo. Kayong ganun. Kaya yung mga friends ko, pagka kuwari nagsasabi, parang nag-o-open up, ganun. Nag-o-open up na ina-under sila. Bakit? Na parang ikaw na nga lang pumasok sa buhay ng tao, tapos sisirain mo, gagawin mo siyang malungkot. Diba? Ba't kasi ganun, no? Yes, Kev. Totoo yung kung ano yung lumalabas sa bibig mo, magiging kabaliktaran. Kasi ako mahilig ako sa pamahiin eh. Kaya ayoko rin talagang sumasagot sa mga tanong na, si Pabi na ba hanggang dulo? Yung parang sa tingin mo ba siya na? Paano mo masasabi na siya na? Ayoko kasi yung mga ganon. Kasi mamaya ka, sa sobrang kampante mo, nakita mo naman yung mga vlogger kung gaano sila kakampante sa isa't isa. Tapos parang all of a sudden, biglang may mangyayaring hindi nyo ine-expect. Diba minsan na kasi ako nag-support sa mga ganon. Nagiging fangirl din kasi ako minsan. Na parang mas masakit pa sa'yo na fangirl ka tapos naghiwalay yung mga ano mo. Kasi parang nababaligtad yung pag-manifest. May tawag sa ganun eh. Maganda na yung parang, alam mo yun, yung parang low-key, go with the flow. Wag na yung puro kayo tanong na naghiwalay na ba kayo? Yung ano, kasi parang as long as iniisip nyo yung buhay ng ibang tao, namamanifest siya eh. Actually, namamanifest siya pabaligtad. Na kung ako napansin nyo, kuwari example, Katniel, di ba na parang soon ikakasal tong dalawang to. Like, ang daming naglo-look up sa kanila, pero tingnan nyo naman kung gaano ko sila kasolid, tapos biglang hiwalay. Di ba? Thank you, nagigets nyo ko, kasi ako ganun, stricto ako sa sarili ko. Kasi natatakot ako sa mga kabaliktaran. Tapos pagkakwari ako, may napanaginipan ako na bagay na gustong gusto kong mangyari pero napanaginipan ko. Totoo yan, ako nang nagsasabi hindi mangyayari. Totoo, kasi ako, kung wari, meron akong napanaginipan. Kuwari, nagpunta kami ni Bubu sa gusto kong place. Tapos napanaginipan ko siya. Hindi matutuloy. Tapos biglang may errands na, ay, mayroon kayong ganito, may shoot kayo, ay, may ganito, may emergency. Diba? Parang, kasi as long as iniisip nyo yung isang bagay, parang nababaliktad.
Kaya nga sabi ko sa inyo, wag kayo nag-expect, wag kayo na-excite sa isang bagay. Kasi iba talaga yung kahit sariling buhay, kahit alam mo yun, kuwarik ako, sinusupport nyo ako. Tapos, meron akong nilolook up na meron akong magiging ganito, meron akong, alam mo yun, parang sasabihin ko agad sa inyo yung mangyayari pa lang sa buhay ko. Alam niyo yun, parang as long as iisipin ng nagsusupport sa'yo na, magaganito si Cassie, magaganito. Parang, bigla ang may hindi magandang mangyayari. Kasi parang, hindi mo masabi kung nai-evil eye ka na ba or na ma-manifest, nakukontra. That's why, guys, hindi ako pala post. Ang naipopost ko lang lagi, sarili ko. Kasi alam niyo yun, parang, ang napopost ko lang yung pagkanta ko. Pero nakita nyo naman, nag-open up ako sa channel ko kung ano na yung nagawa ko this month, ano yung mga natulong ko, ano yung mga ganito, 'di ba? Parang gusto ko low-key na lang kasi as long as you're posting everything, na ma-manifest nila na nababaliktad na kukontra yung buhay mo. Kaya ako, ganun lang ako sa sarili ko. Hindi ako pala post. Yun yung hindi nagiget sa akin ng mga bashers. Thank you, DF. Kasi yun din yung pet peeve ko sa mga bashers. Kasi guys, masyado na silang, alam mo yun, parang more on bias sila kay Pabi. Which is okay naman. Support niyo si Bubu. Mas bias niyo siya. It's okay. Pero yung to the point na titirahin niyo ko kung sino man magsusupport sa akin, isusumbong niyo sa kanya, ibabaliktad niyo. Alam mo yun, parang mabibigla si Bubu na alam mo yun, parang mapapaisip siya kahit kilala naman niya ako, hindi ko siya lolokohin. Pero yung mga paninira ng ibang tao, alam mo yun. Kaya ayokong simula kasi since nung naging season 6, lahat ng pangyayari sa buhay ko pinopost ko. Dahil yun ang pagiging content creator ba sa loob ng mansion. Lahat ng gagawin mo, ipopost mo. But that's just my work. Hindi kasi ako talaga pala ayoko talaga yung may nalalaman yung mga tao sa buhay ko. Kaya yung mga basher parang sila na si Pabi kasi talagang siya gusto niya nag-i-inspire siya ng tao, alam mo yun, kumbaga sa mga helping niya, ganon. Well, ako na nagsasabi guys, ginagawa ko din naman yun. Pero alam mo yun, hindi ako pala post. That's why, kaya yung mga bashers, ang tingin nila sa akin, buisit ako, ang tingin nila sa akin, masama ako, tingin nila sa akin, kinakawawa ko si Pabi, tingin nila, wala akong effort na binibigay kay Pabi. Kasi guys, ako, hindi ako ma-social media person. Oo, sige, marami akong followers. Dahil lang yan sa pagsasayaw ko dati. Hindi ako nagpo-post ng mga inspiring videos, hindi ako nagpo-post ng mga, first time ko nga lang yung pang nagpo-post ako ng binigay ko sa kanya. Yung mga ganon, just to be happy lang naman kayo. Pero yung ngayon, nung nagtagal na kami, hindi na ako pala post. Pero guys, yung mga efforts ko kay Bubu, mas nafe-feel ko na genuine kung wala akong hawak na camera. Kasi, alam mo yun, parang in real life, mas feel mo na mas mahal kita kahit walang social media. Totoo yun. Kaya, kung may bibigay ako sa kanya, dun ko na lang sinesend sa channel. Kung sino yung mga binibigyan ko, sino yung nababalatuhan ko, sino yung mga naregaluhan ko, sino yung mga na-surprise ko. Sa channel ko lang sinesend, guys. Ayoko nang nagpo-post. All I post is myself, the brand, work. Pero yung ganap ko sa totoong buhay, di na ako ganun. Kasi parang simula din ng maraming kontra. Hindi ko na nagustuhan kasi hindi ko naman kailangan i-show sa tao lahat ng ginagawa ko. Kahit alam kong mabuti, alam kong makaka-inspire, pero alam mo yun, ginagawa ko na lang para sa sarili ko and alam ko naman, ay, napindot yung haha. Alam ko naman nanonood yung nasa itaas, kaya alam mo yun, parang babalik naman sa'yo yung blessings kahit di naman nila makita yung ginagawa ko. Ganun lang ako sa sarili ko, naging stricto ako. Kasi yung mga basher kasi yung iniisip, akala nila puro lang ako sayaw. Alam mo yun? Wala akong ginawang tama. Yung mga ganon. Ako kasi, pinili ko na lang na maging low-key. Parang umiiyak na lang ako kay Bubu na bakit sila ganon sa akin? Bakit lahat ng taong umaligid sa akin, lahat ng gusto lang mag-support sa akin, bakit binabaligtad nila sa'yo? 'Di ba?
doon ako nasasad kasi lahat ng kilos ko, binabantayan ako, may mga mata sa akin. Totoo, naging iyakin ako nung naging kami ni Bubu. Actually, hindi ako ganun kaiyakin. Pero, simula nung talagang tinira ako ng tinira ng basher, simula nung nag-season 7, ala na yun, non-stop na yun hanggang ngayon, meron pa rin nagbubunga nga about sa akin. May mga nag-PPM pa kay Bubu na may ginawa akong ganito na kahit di naman. Kaya parang hindi para sa akin yung social media kasi binabaligtad nila ako. So, sabi ko, nagli-live na lang ako ng life ko in real life. Hindi na ako sa social media. Kaya, yung mga nakikita na lang dito, puro work lang sa akin. Diba, nakita nyo naman kahit nung birthday ni Bubu, nung medyo gipit pa kami nun. Alam mo yun, first time dahil sanay kami sa isa't isa na nagre-regaluhan ng pabonggahan. Ako, puro gadget pa yung nireregalo ko kay Bubu, alam nyo yan. Pero, nung times na sobrang gipit, sobrang mapagmahal pa kami nung panahon na yun, parang umaasa pa rin kami na lalakas pa rin kami kagaya nung dati. Alam mo yun, kahit naka 2,000 lang yata ako, 3,000. Okay na yun. Pero parang sa halaga na yun, mapapasaya ko na si Bubu, ginawa ko ng paraan kahit ang hirap kitain ng 3K that time. Sobrang dami namin binabayaran. Sobrang dami namin sacrifices. May mga haters. Ako, may bashers. Na alam mo, ginusto ko lang naman din supportahan ako ng hindi ko rin kilala o kahit lalaki yan. Wala naman akong pakialam. Mag-support naman yan sa akin eh. Alam ko naman yung boundaries ko. Bakit mo ako sisiraan? Hindi mo ba alam na para kay Bubu tong ginagawa ko kasi malapit na yung birthday niya? Diba? Yung mga ganun. Kasi guys, ako wala akong boses. Ayoko na yung nag-open up sa inyo nung kaganapan ko nga. Ayoko na talaga nagpo-post na ginagawa ko to, nag-live ako para kay Bubu. Pinaghirapan ko para kay Bubu. Bibigay ko to kay Bubu, ipa-vlog ko. Hindi na ako ganon. Simula nung bumato na sa akin yung trauma. Na everything I do, hindi ko na pinopost. Ang dami kong gifts, ang dami ko nang ine-effort din kay Bubu. Lagi ko siyang pinapasaya nung time na malungkot na kami. Pero lahat ng yun, hindi nyo alam kasi hindi na nga ako pala post. Takot na ako. Ayoko nang umiyak, ayokong ma-stress sa mga paninira na ginagawa nila sa akin. Oo, ako yung mukhang mataray, mukha akong buwisit. Pero lahat yan, controlled ko yan. Lalabas yung sungay ko kung maaari. Kaya kung napapansin nyo, di ba nakikipagbarahan ako? Kaya ko yun, pero alam mo yun, parang minsan pag sumobra na deep inside, kasi ayoko yung kay Bubu pa makakarating na may ginawa daw akong ganito. Ayoko na kakairita sila, naiiyak na lang ako kasi parang ang lagi kong iniisip. Kaya ako umiiyak lagi. Kasi gaano ba ka-cruel yung world sa akin? Ano bang ginawa ko? Alam ni Bubu yan kasi ganun ako mag-isip. Hindi ako nagagalit sa tao. Kung hindi kine-question ko yung buhay ko, bakit nangyayari sa akin to? 'Di ba? Ganun ako. Alam ni Bubu yan, every time na meron trahedyang nangyayari sa akin, kuwari ngayong araw, kasama ko siya, minamalas ako, may gusto akong kainin, sarado. Yung mga ganun, ano lang, simpleng ano lang. Kuwari sarado, tapos kung wari nasira yung damit ko, ganun lang mag-overthink na ako. Siguro dala rin talaga ng trauma. Kaya guys, kung sino yung may mga trauma, may trauma kayo sa isang bagay, kung sino yung taong malapit sa inyo, lagi nyong kasama, gawin nyo silang aware sa inyo. Kasi kung hindi, magbe-breakdown ka. As in, magbe-breakdown ka talaga. Konting bagay iiyakan mo na hindi nila alam. Sasabihin nila bakit ganyan ka kababaw. Hindi nila alam trauma mo na yun. Kaya guys, kayo, kung meron kayong naging trauma, whatsoever, sasabihin nyo agad. Kaya nga si Bubu, di ba yan? Takot sa multo. Pero mamaya mag-aaya, magna-nightmares. Pinapagalitan ko siya.
mo, natatakot-takot ka, tas mamaya, pag uwi natin, matatakot ka. So, parang, tinitrigger niya yung trauma niya eh. Kaya, kaya ako siya pinapagalitan pagka ganun. Kasi, alam mo yun, knowing myself na meron akong trauma, kung meron akong makikilalang tao na nagsabi siya ng trauma niya, isa na ako doon para protektahan ko yun. Isa na ako doon para i-comfort siya about dun. Diba? Dapat ganun din kayo. Sa mga kaibigan nyo, mahal nyo sa buhay, aalamin nyo ano yung traumas nila. Kasi, pag umiiral yung mga anxiety nila about trauma, kailangan lang nila ng may masasandalan. Kailangan nila ng may mayayakap. Mga taong makakaintindi sa kanila. Kaya ayun. Dapat maging sandalan din kayo kahit kailangan nyo ng sandalan. Thank you, DF. May 10 minutes na lang. Sarap ng kwentuhan natin, no? Thank you, DF. Thank you. Hoy, nag-enjoy ka naman masyado, Pabili. Thank you, DF. Thank you. Thank you. Kahit ano pa yan, basta may cheating involved, cheating yan. Ang ganda po kasi ng mga bitawan. Ewan ko ba't ako naging ganito. Alam mo, talent ko yon. Talent kong makisama. May talent ako sa pakikisama. May talent ako sa pag-ayos ng term ng salita. Alam nyo, gusto ko mag-psych. Mahaba pasensya sa ang bagay. Kasi kung mga minimal na kunwari sa isang bagay, mayroon akong gamit na hindi mabuksan, maiinis na ako nun. Pero, mentally, ako yung mas mahaba pasensya. Kasi sa amin ni Bobo, aminado naman siya yung mahirap suyuin. Ayoko mag-senador. Kupitan ko kayong lahat eh. Ayoko maging part ng politics. Gusto ko lang maging psych. Gusto ko talaga nang babasa ng isip ng tao. Kasi ewan ko, talent ko na yun eh. Sige, Nay. Kasi alam mo, ewan ko ba, bakit sa amin ni Pabi, ako pa yung may mother figure? Alam ko naman, nanonotice nyo naman na yun, pero di ko alam bakit kasi ganito ako ka-mature. Siguro mas marami lang ako naging ex sa kanya. Totoo yun. Aminado naman ako eh. Kasi Gen Z ako yung age ko, 'di ba? Parang ang dami nang napagdaanan, kaya parang alam ko na kung paano ko una ko kasi napag-aralan kung paano ko i-handle na yung sarili ko. Thank you, Pabili. Huwag kang ganyan, ayoko ng drama. Sineshare ko lang kasi since hindi naman na lahat nandito, kaya lang gusto ko i-open. Gusto ko lang malaman nyo na hindi na ako pala post. Kasi feeling ko kasi these days, may mga nagka-question na ba't si Cassie pala post ng mga ganap namin? Bakit hindi na ako pala post ng ginagawa ko sa buhay ko? Well, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung ginagawa ni Bobo, ginagawa ko din yan. Pero hindi ko nga pinopost. Kasi nga, may trauma ako sa mga pagpo-post-post nga. Ayoko na nakontra. Ayoko na rin ng may nakasubaybay sa buhay ko. Thank you! Pangit ang pangalan. Subo mo to. Turuan mo magbasa ng utak para... Sorry na, Pabili. May sakit lang ako ngayon, di ako makasayaw. Pero yun nga, dahil guys, yung mga simpleng na lang ganap sa buhay, mga nai-story ko, ganun. Ang mature mo lang po mag-isip, magsalita din galing sa puson. Bakit sa puson? Inulit mo, puson pa din!
Ewan ko, siguro kasi yung ano rin, yung kung paano rin ako pinalaki kasi ng magulang ko. Kumbaga, dati kasi growing up pa lang, siguro mga nasa 10 years old ako, si Lola Bu, lagi na niya akong kinokorek sa pananalita ko. Kung paano yung way magsalita pagka may kausap kang iba. Si Bubo nga minsan pag ginaganon ko yan, mangupo ka naman sa kakol mo, ganun. Ko siya ginaganon. Kasi minsan pag nahihiya siya, nawawala yung po at opo niya. So, parang ako pa yung may mommy figure talaga sa... alam ni Ate Joy, si Ate Joy nawi-witness niya kasi lahat eh. Ako yung sumisita sa kanya, ako yung bumabawal sa kanya, ako lang nang kinukurot ko pag may kausap yan. Kasi, yung the way mo magsalita, hindi ganon. Lagi ko siyang tinatama. Pero yung mga pinapakita ko sa inyo na kung paano ko siya awayin, hindi ako ganito lagi. Diyos ko, pangharot ko lang yun sa kanya para lang din matawa kayo. Pero in real life, din naman kami ganyan. Baka isipin. Yun kasi ang mali eh. Yung iniisip na talaga ng mga basher, kung paano lang ako talaga sa social media sa kanya, ganun na talaga. Kahit sa sarili kong buhay, akala nila ganun na ako. Nakakainis. Dami explain. Oo nga eh, sino ko ba? Nagpa-podcast kami. Oo, pag bardagulan lang naman yun. And yung pagtama ko sa kanya, minsan kasi alam nyo naman yan si Bubo, para talaga siyang bata. Pero 'di ba, nakukyutan tayo sa ganun niya. Thank you, Turok Noy. Cute naman siya sa pagiging ganun, pero yun nga, gusto ko talaga, tinatama ko pa rin siya. Ang utang ng 10,000. Ang buwan ng hulog ay 1,186. Kung 'Di ba? Cute naman talaga 'yung gano'n niya, pero sabi ko nga kung maaari hangga't naaawat ko siya, naiiwasan naman na niya unti-unti. 'Yung mga pagiging misbehavior niya din minsan sa mga jokes niya kasi. Thank you, I eat you. Thank you, DF. Thank you, Roy. Thank you, guys. Thank you. Konti na lang. Konti na lang. Guys, sa 17 ha, prepare tayo next week na yun. Thank you, DF. Thank you so much. Siya din minsan, 'di ba naging nanay na ako, naging teacher pa ako. Hindi ko natuturuan si Miss R, baka kasi mas pa yan, mas magaling pa yan sa akin. Totoo naman yun. Mas maganda talaga yung pagpapalaki sa akin ni Lola tsaka ni Mama. The way silang makipag-usap, paano yung casual na pag-uusap. Ganyan yan. Kaya yan gising kasi iniisip niya pag-uusapan natin. Pag-usapan pa natin para hindi siya matulog. Naman, good night ka pang nalalaman sa akin. Tapos pagka may ganitong mosangan, gising ka pa. Oh, pakita ko sa inyo sleep na ako. Di ko na po kaya antok. Gising po ako 5 AM. Good night na po. I love you. Ayan pa Tapos papasok-pasok dito kasi daw may nabasa siyang comment ni View. Hindi ka ba sigurado na pakakasalan kita? Alam mo, dapat sa sarili mo yun. Partner kita Awayin kita dito Gusto pa niya sagutin ko. Alam niya yun sa sarili niya. Kung ano yung sasagot ko, kung paano ka sa akin. Yun.
Pag mag-away, masamayan talaga ba, Miss R? Bakit magkaaway kayo ngayon? Thank you, DF! Oh, bakit sasabihin mo pa dito sa comment kanina na hindi ko kaya sagutin yung tanong? Oh. Thank you, DF. Ba't ka nangaaway? Makulit ka eh. Thank you, DF. Tsaka number 1 rule, guys. Huwag kayong mag-good night sa jowa nyo kung di pa kayo matutulog. Mahirap kasi yung iisipin niyo yung jowa nyo na akala nyo tulog na, tas alam mo yun, nag-i-scroll pa pala. Tapos alam nyo, pagka nagno-notes ako ng pagkain, hindi niya mababasa, pero pag may notes ako na may pinaparinggan ako, tatanungin niya ako, ano yun? Pagka may notes ako ng fries, may notes ako ng burger, layan, nilipas yun. Pagka naman meron ako pinaringgan sa notes ko, sino yan? Hahaha. Concern lang sa gutom ko, hindi kayo concern. Ay, ano ba itong nahulog? Nahulog na yung 15 Pro Max. Start your day with whole grain fiber and vitamin B. Nourish your whole day with Milo cereal. O, wag daw ganun. Wag daw, sige, hindi na ako magno-notes. Alam, to naman, tignan mo, ang seryoso. Alam naman nila yun pagka pinapadalan mo ko at ini-story ko yun. Thank you. Mali talaga ang nag-good night tapos malalaman mo gising pa. Oh. Kasi kasalanan ni View yun. Thank you, DF. Hulaan mo nga ano yung tunog na to? Ano title? Miss R? Thank you, DF. Thank you. O baka daw isipin nyo wala daw siyang pakiramdam. Pero may notes talaga ako kagabi, hamburger, sabi. Sabat! O, diba? Di mo alam? Matulog ka na, Bu. Ang kulit mo, no? Na good night ka pa. Gawin ko yan sa'yo bukas. Thank you! That's that I got. And every time you leave me, the quicker the tears dry. And every time you walk out the best, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. Alam nyo, kaya naman yan mag-ayos kasi nung sa talk, nung hindi ko pa siya ganun inaayusan, nagme-makeup naman yan eh. Kaya naman niya yung mga light na makeup. Kulay pink pa nga yung lipstick niya. No? Alam pa nga niya magmataas na kilay na gano'n. No? Diba? Nagme-makeup naman yan. Eme-eme lang niya yun. And every time you walk out the best, I love you. Maybe we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. Thank you, DF. Every time you leave me, the quicker the tears dry. And every time you walk out, thank you, DF. Thank you. 1 minute, guys. Mag-end na ako. Ang haba na pala ng live. Sige na, matulog ka na. Ang dami mo alam. Thank you.
Thank you, user! Hindi, pabili! 1 hour and 34 minutes na ako. Sobra na nga eh. I'm way too good at goodbyes. Every time you're the less that I got. Wow, sabi ko, Miss R, sige nga, panoorin mo ulit yung live kung may sinabi akong 1 AM ako mag-e-end. Ginagawa mo pa ako sinungaling, Miss R, masama yan. Lahat ng tao dito nakasubaybay, wala akong sinabing 1 AM at hilong-hilo yung OA to, nilalagnat nga ni, oh. Alam nyo ba, wala ako electric fan, wala ako aircon ngayon, di ako pinagpapawisan. Ganun ako kalamig ngayon. Loadthetrip.com app. Kaya Save nga, on your first booking. nahihilo Play now. talaga ako. Oo nga, matutulog na ako si Rin, kaso sila ayaw ako patulogin. Sige, 1 minute. Sige na, 1:40. Makulit eh. Hindi ako sanay pagka mayroong sobra-sobra sa oras o hindi sarado. 4 minutes. Oo eh. Bahala ka, mag-live ka hanggang 1 AM, Miss R. Stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Thank you, DF. Why am I so emotional? Sabi sa inyo, buti di pa ako nag-endo. Thank you, Christy. You can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Okay, last drop na tayo bago mag 1:40. Ay, 1:40 yung ano kasi yung oras 1 hour and 40 minutes. Baka akala nyo 1 AM yung sinasabi kong 1:40, oh. 1 hour and 37 minutes na kasi. Pagka nag 1 hour and 40 minutes yung sinasabi ko. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, is clear to see. Shout out Kim. Stay with me. Thank you, DF. Thank you so much. 2 minutes, 2 minutes. Thank you. Thank you. 1 minute, guys. Thank you. Thank you. Loving can hurt sometimes. It is the only thing that I know. Wala pang 1:40. Wait lang. Okay. Sige na, mag-e-end na ako. Thank you! Again, Ate Ria, thank you. User, thank you. Fiangi, thank you.
VL, AUH, Neil, DF, Jensky, Irene, Nanay LV. Thank you guys. Thank you so much. And the rest of you guys, thank you so much. Bye guys. Good night. I love you all. Bagay tayo tomorrow ulit. Bye. Thank you. Happy Kota sa amin ni Bubu.